Pre, may buntag. Kanang sorry kayo. May buntag sa imong mga tigpaminaw. Kagahapong adlaw, imong kong gitawagan. Kay doon lagi mga issue nga angay tubagon man siguro ni. Pero ningon tong saad ko nimong mo tubag ko anang wapay alas 9 pero naatlan nga doon ay konferensya sa Department of Education kung nalangan ko. Kunya, di po ko gusto mo tubag ko labi na pangutanan ni 137 million kung dili ni makuha ang mga papilis kabahin ini. So gipakuha na kong papilis niya mura na ini ana. Kung unsa may pangutana 137 million pre? Kana siya, nasa iyang kwintada dia wala? Okay, sulti lang siya kung nasa paingon. Ato na natubagon kay katungod man na sa mga magbubuhis nga mangutana kung asa ni paingon ning kwarta labi na ning 137 million nga kani sa bayanihan grant for cities and municipalities nga gihatag ayuda gikan sa buhatan presidente ngadto sa nang syudad niya ang gibasihan sa kantidad niini ang usa ka bulan nga ira. Now, ikaduha naman ning hugna sa pangutana kay natubag ko ni sa radyo sa una, human gitubag ko na po ni sa usa ka sesyon sa nguniyang panglungsod. Pero kay dugay-dugay naman to, doon na may mga development human adto. So doon ay nangahitabo, doon ay mga gipamalit or doon ay mga purchase order, purchase request human adto. So kagabong adlaw, akong gikuan akong staff nga maadto sa budget office. Kay pangit pa akong gipataptanaw dito kung giunsa ni paggasto ning kuan kaning 137 million nga ayuda gikan sa national government. Kaning kuan certified correct ni Virginia Onolasco, budget officer for sa OIC ni sa City Budget Office. Mo niyang mga mo niyang breakdown sa 137 million no. Ang total ani is 137 million 604,081 pesos. Ang nag-una nini kanang food supply expenses, welfare good services. Kanining mga gasto nga para sa atong mga frontliners, sa atong mga doktor, sa atong mga nurses, tong pulis, mga reserves, kasundaluhan nga nas kadalanan ug uman pang mga trabaho no nga ilang gitrabaho nga wala sila mga extra nga bayad unya gisuportahan nila sila mga gamit sa ilang mga pagkaon. So ang niasam obligated ni kaning ubot sabton ako ning explicar daan kaning obligated mo ni mga kwarta nga doon na purchase request na ang uban na ni na PO na ang uban na ni nabayaran ni sa ato ba kasado na ni married na siya. So ang naa din nga pasabot nga nanani nagasto na ni obligasyon na gid sa syudad is 9,999,967 pesos. So nay nasabot na kuan ni na bilin nga 32 pesos and 50 centavos. Nagpasabot ni, di nagpasabot nga nahurot ni kay antud karon giayudahan pa man ning mga frontliners. So gihimuan man ni kay normal man sa gobyerno nga usa ka mo gasto ka wa may tikin-tikin kaning gobyerno kanang unahon og gasto usa mag-PR. So doon na ni mga PR o doon na purchase order ng uban ani. Ang ikaduha nga item kaning bugas. Ang bugas is 68,804,081 pesos. Ang naka-PR ani o naka-purchase order ba ani o nabayaran na ba ni is 68,804,081 pesos no. Wala na balance ni, wala na unobligated balance. Ako nasabtan mo ni ang third wave, no katong bugas ikatulong pagpanghatag nga tag na po ka kilo kada panimalay. Di kay uban na ni kanang mga canned goods, katong canned goods ka nagka-kantidad og 15 million. So sirado 15 million nga ang na-obligated ani nga kaning nanay udat na ba ko kibaw gibayaran na ba ni basta na ni nanas giproseso na ni is 14,946,641 pesos. So napa ni nabilin nga 53,359 pesos no nga wala pa ni na wa pay bayranan ani. Kaning drugs and medicine expenses to include vitamins nagpabilin ning obligated na ni 2 million. Gani ako ninudon ni si Councilor Sweet na naghangyo sa sanggunian o sa IET ba to nga kung mahitabo doon na sa usa ka sektor diha man to dapit sa Saray nga magahinan aning 2 million nga apil ang mga bitamina no. Then testing kits ang sunod is ang budget ani is 10 million. Ang nagasto is 5,086,800 pesos.
So niya pa nabili no sa testing kits nga pwede pa ning gastuhon is 4,913,200 pesos. Ang sunod ani nga reflect din sa budget sa one is fuel, oil and lubricant expenses sa kantidad nga 1 million. So obligated na ni doon na siguro na mga PR o gisige na nila gasto. Og ang sunod kaning rental or rent expenses. Rental for 4 vehicles nga ang budget is 300,000. Murag walay gigamit ani. Wala pa gigamit kanya pa unobligated balance pa man. Ang sunod, ang rental for A&R Hospital nga dunay budget nga 1 million. Ang akong tan-aw ani ang nabayad ani, no, nga giproseso siguro nabayad na ba gini is 360,000. So napay nabilin nga 640,000 nga magasto pa ni alang sa abang no for A&R Hospital. Din arita sa other maintenance and operating expenses, burial expenses, management of the dead kanila ni patay kay doon naman na ayuda. Doon na ni mga galastuhan sa pagbulubong, doon na obligado ani nga 60,000. So niya pa nabilin nga 440,000. Sa expenses for isolation center, doon na tayo 5 million nga gigahin ani no, ang IETF na gigahin nga 5 million. Ang naka-obligate karon 3,09,500 pesos. Na nabilin nga 1,990,500 pesos. Ang akong kuan ani kanang rental bitaw kanang isolation center, nanatay mga hotel nga gipanggamit karon no. Din ako mangandlan ning mga hotel nga gagmay man ning hotel nga gigamit, diin gibutang nato ang mga LSI diha kanang locally stranded individuals nga ang uban gani ani matod pa sa report sa City Health Office o sa IETF kagahapon atong Domingo sa programa sa Kapihan Siligan naanay tulo ka buok nga positive ani. So ang uban ani naga-quarantinas o 14 ka adlaw na gibutang sa atong mga isolation centers mo ni nga budget nga gihanan ani. Then ang sunod is laboratory fees sa A&R Hospital nga dunay gahin nga 2 million. Wala pa may na-obligate ani, wa pa nagasto gyud bisag usa ka dako, no? Then other necessary COVID-19 related PPEs and expenses na gigahin nga 12 million pesos. So doon na ni naka-obligate na or bayron nun siguro nabayaran na ba ni 3,224,600 pesos. Doon na habilin nga 8,775,400 pesos. So din sa obligated o nabayaran o bayranan pa ba ni kay doon na ning mga PR ni agi na nis budget o nananas accounting ni kantidad ni og 118,491,000 og 54 pesos og 50 centavos. So napay nabilin nga wala pa nagasto nga nagkantidad og 19,113,026 pesos and 50 centavos. Mo ni ang wala pa nagasto. Kay doon na mo guideline ni pag-release aning bayanihan grant for cities and municipalities nga kung ipagasto ni kung dunay kabahin sa COVID. Pero ang nasa guideline nga kung dunay dili magasto ani iuli gyud sa nasyonal nga gagamhanan. Dili ni pwedeng taguan ni bisan kinsa nga tawo. Nga dili po ni pwede gastuhon nga diretso lang nimong gastuhon kung dili mo agi saktong proseso. Nakailob mawalo man tangan natay back siguro kay ako minumdan usahay kanang gitawag nato kanang negotiated nga bidding no kay di man kinahanglan i-bidding taas kung i-bidding ni daghan ang mga matay na ginanglan ani o dugay magigay ni bidding ani. So mura gid tawag ni negotiated bidding. Munin nga ang gigastuhan dili ni basta-basta stricto kayo ang atong accounting. So monitoran ang nagasto o wala pa magasto sa bayanihan grant to cities and municipalities. Kaduha ko na ni report, gi-report ko ni sa radyo sa unang higayon, sa imo man siguro itong radyo, ikaduha, gi-report ko ni sa Sangguniang Panglungsod, but the most updated nga report, kanya akong gigunitan nga papilis, nga nakuha na ko gagahapon, dito sa buhatan sa budget office, no? Nga gipirmahan man ni sa budget officer. So, doon ay gusto mangkuan, pwede man nila nang kuan kay murag public document man dili ni wala man gitago, ha? Na. Ang wala ang nanggasto na kanang gi-considered mo nagasto.
Kay usahay wa pa magini mabayre. Tungod lagi sa proseso nga napa ni sa accounting, wa pa ni kagawa sa BAC. Amo ni nga kantidad 118,491 pesos 54 pesos and 50 centavos. Ang balance ani nga wala pa gini mahimo PR, sumala pa sa report sa budget office. Niya pa mabilin nga 19,113,026 pesos and 50 centavos. Mo ni ang report, no? Official ni nga report kung giunsa paggasto ang kaning BGCM, Bayanihan Grant for Cities and Municipalities. So kung magsige gini, ligid maglikay ang tao kay kani magong sa COVID magod, depende man ni pagpili sa tao. Kay kung gusto nga mabuhi, di pilion ni mo ni mga protocol sa gobyerno sama panlitan, magsulob ka face mask, imong iobserbahan ang social distancing, kaon kag mga kanang masustansyang pagkaon. Nya kung gulang-gulang naga o bata na ayos stay at home. Ayaw paglakaw kung wala kay tuyo nga importante kay sa syudad. So ingon ani no nga pwede ka mapili kung gusto ka maimpas hala damag gina tanang tao diha layog na tanan diha kay di madugay matagbuan na nimo positive. So ingon ani rin pre wala may tan-aw nako ako na mako sa ang panglungsod chairman mako sa kuan sa Finance Committee, akong tanaw, in order ni nga report, gikan man sa budget office. Di man ni pwede nga maghimo-himo sila istorya dito. Kaya kani dokumento man, this an official document of the government. Dili ni pwede nga himo-himo ang istorya. Dili, doon na mag lang issue, anong nadaghan magkaining issue ba? Layo pa man ang eleksyon. So, ato lang ito bagon og kuan kanang sa sakto nga pagtubag, kanang in fairness po sa kaning mga opisyalis gobyerno, in fairness po sa issue ani, pero mahibaw-an po niya, ug ang in fairness po sa atong katawhan. Kabahin aning bugas ba? Kay kaning bugas, matod pa dia sa issue ako nadungog, karong buntag ako man nagipaminaw, nga kani kunong bugas ang pagpalit ani sa soda, kaning soda enterprises is 1,000 pesos and 1,050 pesos. So 1,050 siya ang palit ani nga bugas. Bensing ko. Ang 25 kilos ang pagpalit ani gikan sa soda, ang soda mo gyud pinakadako nga supplier yun sa bugas din sa Iligan. Kay doon naman sa capability nga mo import gikan sa Vietnam. Kanang gitawag lang Princess Bia. Gani gusto mo sa katawhan nga madawat lang bugas nagimarka nga Princess Bia ang sako. Now, isusit ani kay ang nahibaw-an ako nga issue ani, ang ila ko ng papilis ani is 1,300 ang pagbaligya ngadto sa syudad. Ako ni confirm sakto ni siya. Kaning 1,050 ang gibaligya ni 1,300 sa syudad, nagpasabot nga dunay gross profit nga 250 pesos per sack. Naman ni papilis man eh. Now og 250 unya kung imo ning ibaligya sa gobyerno, automatic ni nga kuhaan ni og kanang buhis dili sa city kundi dili sa BIR nga kaning 6%. So out of 250, no, kag dito ni kuha sa gross, kuhaan ni 6% mo gawas nga ang ginansya ani is 122 pesos, no? Kay 78 pesos man ang kaning automatic nga kuhaon nga tax sa gross. Sa BIR ni, no, 6%, makuhaan ni og kanang 78 pesos kada sako. So kung ang usa ka sako 1,300 kuhaan og 78, ang mabilin ani is 122 pesos. 25 kilos pa ni kay gibipak man ni ngatos ng lapulo ka kilo tungod lagi ng reklamo di man tanang barangay. In fairness to the barangay officials,
Naamo ko'y nagreklamo niya ana sa radyo, ana sa Facebook, nga ang nadawat nila 8 lang kilo, 9 ka kilo. Muna nga nag-decide ang ETF ug ang mayor nga ang syudad na mo'y moripak, nya muna mo distribute yun ngadto sa mga tao para mawala ning kanang kaning reklamo nga kulang ang bugas nga ilang nadawat, dili insakto nga tag 10 ka kilo. Now, akong ipangutana ni si Kwan. Kay ang pangutana magud ani, nganong dili man si Suda moy ang Suda Enterprises mo'y nag-supply ani nga brato man gikan sa iya. Kay mulutaw man gud ani nga doon na ni ginansya nga 16%. Ha? Kani 16% nga mo paingon ngadto sa supplier, ang kailan ni supplier, ang 16% ni bahin-bahin niya ay ang overhead expenses kanang gasto ni handling. Kanang income tax kay mo taas man ang bayaran sa income tax. Kaning bayron niya sa kaning interest kung hinulman mo kaning kwarta. Kay kaning mga negosyante kung dagko ng kantidad di man mo pagawas og lingon lang kwarta. Manghula man ni sila pero mula ginadunay mga 15 ka adlaw nga ihatag nilang deadline o sa ka bulan nga mabayaran dayon ni. Muni nga ipangutana nagyud si ang Suda Enterprises nganong dili man mo supply sa syudad nga lang nibawa na mo 1,050 ra may pamaligya. Kaning 1,050 cost price ni. Kung palito ni sa mga retailers 1,050 gini. Nya sila na bahala mo patong siyempre ilang ginansya. So ningon ang Suda Enterprises ako makasupply ko ni kay ako may pinakadako og kuan nga kanang kuan sa bugas. Unya unsaon nako nga nitagam na mo ko ni syudad sa Iligan. Kaya doon na ko experiensya nga napudpod na lang akong sapatos pag sinaka di City Hall wala lang gyapon kon mabayri. Matud pa na swerte na kay magbayaran ka sulod sa 3 ka buwan. Unya kaning kwarta dagko min kwarta kinahanglan nga mabalik ni sa iya man kinahanglan sig kanang kumay mo cash gyud o dili 15 days pinakataas nga mobalik ang kwarta sa iya. Ana ka sa syudad 15 day kanang ipiproseso na syudad swerte na kay mabayaran ka within 3 months. Then, labi na karong bugas. Ang kung nahibaw aning bugas, moabot ni sa accounting, tagsa-tagsaon lagtanaw ning attendance kaning gitagaan ba? Tagsa-tagsaon ni lagtanaw kung wala bay gabalik-balik nga ngalan, pag siguro nga wala binuang pag-distribute aning bugas. So, labi na ning madugay. So kung negosyante ka, di ka mosugot nga kanang kwartang imong gibuhian o inutang ba nimo o imong nang personal, di ka mosugot nga matanggong na diha sa pagbayad aning mga butanga. Unya, malkansi mga madugay kay negosyo man kani. Ang gawas natong di naman di mga negosyante, bahala nagdita bayran. Pero kana mga negosyante, di ni sila mosugot. So doon na ni gani ako, niabot magud ang punto pre. Nga kaning syudad sa Iligan, wala na supplier, wala na po'y bid, wala na po'y kontraktor. Niabot ni punto. Gani nagpasalamat ko ni Atty. Saragosa katong nahimo siyang city administrator kay murag ang iyang tuyo ani matulid ni nga kaning mabayran unta dayon ning kuan dili madugay ba kay ako nahibawan gipatawag nita ng mga departamento nga involved aning pagproseso sa papilis unya murag gipatawag mabot siguro niya ang katong mga suppliers o mga contractors nga giving assurance nga mabayaran do sila on time kay ang mga suppliers ang ilang kuan ani nga mabayaran sila kay negosyo ning ila nya di ni bayaran o contract man unsa may ila bayad sa mga tao. Ang ako lang wala nahibaw kay nihawa man gud si Atty. Saragosa wala ko kibaw kung unsa ni tabuan mihawa man siya ko kibaw sinungdan nganong nihawa siya muna nga tanaw nako kani tagdugay gini mabayri tungod lagi anang check up ni sagsa ma-imagine na nimo kung check up ni tanang attendance ani 130,000 household ni na tan-aw ni sa accounting kung tinuod ba ning 130,000 niya tagsa-tagsaon ni nila diha niya dunaon niya nabalik ani dunay nahalan na doble pagbutang so mobalik po ni ngadto sa nagpasaka aning kaning sa supplier so ingon ani nakita nako nga kaning 16 or 15% nga profit kaning bugas tan-aw ganay ko di man kay dako-dako ra man kanang tan-aw pero allowed ni tungod kay kung imo ning baligya sa syudad perte yung dugaya mabayaran muni katarungan ni sa Suda Enterprises nga nitagam na siya kay nakaagi na siya naka-experience na siya nga
Umay kay pag-utang. Naada yun, batagan niyang bugas. Pag paningil na pitindugaya ang bayad. Ako ning isubay ba kay ako mismo, konsyal man ko syudad, ordinaryo nga mga tao, di po ko musugot nga kung maadto mis barangay kay karon dunay panahon o kan maakaron doon tinghatag mo ron sa buroon. Karon taon-taon maadto ko dito. Di ko gusto nga tagbuon ko sa tao dito mo pahiyom. Niya magpasalamat. Niya likod aning pahiyom pasalamat, nas likod siyang nahuna. Naghatag lagi mo pero inyo man doon na may corruption, overpriced man eh. Manang di ta mo sugot ani, ako mismo di ko musugot. Ako chairman Magos Finance Committee. Wa ko'y appeal ani mga negosyohan taon, Di ko appeal ani mga ani. So, apilon man kita amot nganong ako gitargiton, wa ko kibalo kay nakaibalo ko nga ako magipaminaw ang mga punto ni Attorney Zaragoza. Ako man gi-confirm kanang 1,050, kanang 1,300, na-confirm ta man eh. Mula ginang kaning pagbayad lang nga lugay lagi kayo sa siyudad sa Iligan ang anha na City Hall ni panang. So tan-aw na ko fairness siya ngadto sa mga negosyante. Nya aning panahon na karon ba pre? Nibrato ni bugas. Karon bag nibrato ni. Kaning pag-order aning bugas sa second unsa ni? Sa third wave. Kanong tag napulo ka third wave o kaning fourth wave kaning bugas nga niya karon ning order ni mahal pa ang bugas kanong ni mahal ni. Kaya nga dunay patakaran ang Vietnam nga government nga dili na mohatag, dili na mag-export og bugas ngadto sa Pilipinas dinhi sa ato. Tungod kay ang ilang tuyo nga sila nay mo gamit silang bugas kung ang COVID mo daghan gyud sa ila. So ni mahal ni nga bugas. Gani niabot sa punto nga hasta ang soda ubang suppliers nangabot na ni sa Buanga del Sur pagpangita og bugas nga tarong. Kay di man po pwedeng initi kay di lagi mo dawat ang atong mga tao kung dili maayo nga bugas. Nya kung imo ning tagaan og bugos, kada adlaw ka na ka radyo, na ka Facebook, Nga ako gani ako ano ko ba nga kani mga tao ako gibugal-bugalan man gyud ko sa Facebook, Nakitaan man nila ako nga ako gabit-bit kog bugas, gahubo ko akong naong winaa. Nalipay man ang gabugal-bugal ani. Gatuo man siya nga nang madaugo na siya. Pero dili ni siya magmadaogon. Kaya daghang kaing tao nga wala ganahi ani. Pero tindaghan ang wala ganahi. Saan napa ni? Daghang kaing tao wala ganahi ang pagbugal-bugal. Kaya wa man ni katubag sa isyu. Di man ni pagsaway. Kaya wa man ko'y gibuhat nga angay sawayon. Ang ilang gibuhat bugal-bugalan ko. Kaya ako lagi gusto. Ang akong gusto mo nga hapsay ni. Hapsay ba? Nga kanila binaning paghatag sa bugas, hapsay gyud kay kwarta man mga tao. Sakto ninyo nga barugan ko ningon nga di ni pwede nga usik-usik ka ni. Kay di man tanan tao usik-usik, pero naagoy ga uman aning usik-usik para sa paghatag sa SAP. Kaning SAP gihatag ni para makahatag ayuda ni mintas natas kalisod. Tanawa karon naipipila, di man tanan. Naidaghang gay karon nga naa karon na tabo-tabo. Naa sa giinom sige ang uban gani gusto nga ngano nga dili man nila pag-inom bugas mo kay kung gusto og sudan nganong igastuhon ta nas inom nya kanang sapon ni tabo ang uban gipalit og siyabo dili tanan ang akong gipasabot ay katulang nga dunay kanang nagpabaya lang bitaw kung matagaan baliwala lang sa iya kay na magay mga daghang tao nga di nila kinahanglan ning tagpulo ka kilo. Daghan kaayong dili kinang lano nila ni. Ako malipay gani ko unta kung kani mga tawhana imbis nga dawato nila ila ning ibalik ngadto sa barangay o ngadto sa siyudad sa Iligan para mahatag ni sa ibang tao nga nagkinahanglan gyud. So mo ni nitabo kay ako lang ning tubagon isip chairman sa Finance Committee. Wala koy ganang di ko gusto magig-contract ng bisan kinsa kay nga mga constituents ni tanan sa gobyerno. Ang ning tahuron kay mato pa ni Attorney Zaragoza nga ang kinahanglan ang gobyerno mahadlok sa tao. Dili ang tao may mahadlok sa gobyerno. Insakto ni nga pagkasulti. Dapat mahadlok ang gobyerno sa mga tao. Kay kaning kwarta nga atong gigamit kwarta ni sa mga tao. Dili ni sa gobyerno. Ang taang gobyerno nga ni may manalipod kung saan ni pagkwarta, kung saan ni paggasto. Muna nga ako mismo ako ning isulti sa mga tao. Di ko musugot nga kaning dunay korupsyon nga magpaluyuan kay di ko kaako nga moadto ko sa mga barangay nya di man ni kaako og sulti nako kay maikog man
Maulaw man ni musulti, apan sa likod sila mga nauna, magpabili ng una-una nga, anang hatag lagi mo, pero mga kawatan man mo. Muna din ako gusto nga din, muadto ko dito, kanang nalimpihon taning nga isyo, usa ta mo, maghimo, ganang mga butang, kay, dili biya sayo na, naninguha biya ang gobyerno nga, insakto ning atong kahimtang. Tarungan na nabi, ang monitor. Hello. Lagi mula nito, ato ni ganang pre. Ako nakita ni, doon na ni mga 15% ginansya siguro. Pero ato man guni ma'am, ato man guni makonsiderahan kung doon ay 15% nga ginansya. Kaya gani sa restaurant, kaning 15% murag dili ni pwede. Kaya daghan ba magagbayronan? Handling, kung sa pa yung bayronon, interest, kanang cost of money kung imo ning gihulman, imo man ning bayran o gulo ni bayran man ning interest ani, daghan imo bayran ang imong income tax increase pag abot sa tuig nga maglukat na ka og income tax return, modako ang imong bayronon no sa city o sa BIR. So para nako fairness siya. Dili ni sabton nga ni kani pag abot ani ribaw man ko. Pag abot ani sa Facebook, sa bang radyo, ni dipinsa ni apil ni sa kay nakita na naman nako diya sa ganihan na dungog nako sa komentaryo nga kaning konsehal diya nga may mo dipinsa siya padtuan siya pa-distributon sa bugas. Iko unsa bagay inyong tuyo? Libog ko. Nganong iyon ana ang ilang mga komentaryo. So mura man siguro na pre akong iya kung doon na pa kay laing mga pangutana. Amo tagaan ni obserbahan man ni katulom ni kaadlaw sa pagpanghatag karon, no? Matanawon nga mohapsay gini o na di pod madugay kayo. Nakita nako Santa Elena kagahapon ng Stepanoy dali ri kay pagpanghatag. Kay kanang Stepanoy kung maminaw ka sa radyo sa unang nga panahon tong first wave, dugay kay nahuman ang distribution sa bugas bisag sa Santa Elena. Pero kagahapon murag ang Santa Elena murag nahuman nila tanan kagabi. Usara ka adlaw ang distribution sa bugas. So doon naman siguro, doon naman gi-announce nga nakita ko no sa video nga si Vice Mayor Veracruz ni sulti ko sa wala pa nang hatag. So normal man lang ni. Gitawag naman ang programa. Actually wa may programa nakaabot ko late na hinong kong niabot. Wala hin akong niabot dito. Wala mo nakita nga program night stage dito nga gibutangan og mga adorno. Kita lang nako nga ni sulti siguro sa Vice Mayor, basig gihangyo siya sa mga opisyalis barangay. Kaya dili man mga opisyal sa gobyerno, gikan sa local government unit, ang nagdala dito sa pagpanghatag. Actually, nag-supervise lang, o gitanaw lang yun, sa local government unit, kung hapsay ba ang pagpanghatag ani bugas. Kung kabahin ani, kaning napulo man ni ka kilo, ika-26 kilos na ni pre. Primero, tulo-tulo, unom. Ang third wave, napulo, ang karon napulo, so 26 na. Unya, di ta ka siguro, kung muundang ba ning COVID, hanto dili ta magmatkon sa mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, di ta ka siguro kung maundang ba ning COVID. So kung maundang ning COVID, muhinay ang ekonomiya. Kay kinanglan doon naman goy mga protocols nga i-introduce ang gobyerno o ipahamtang ang gobyerno. So maundang ang ekonomiya, so responsibilidad sa gobyerno nga mohatag na pog ayuda. So kung magsige ning COVID, akong panlantaw lang nga mangita na pod ang local government unit kung asa na pod ang kung doon na ba ikalima ning stage kani pagpanghatag sa bugas. Kaya matay mahimo kung mga tao na kanon. Kay mahimo man ning revolusyon. Ang tao mo alsa. Ang mahitabo ani panggubo ng mga establishment diyan, mga negosyo, damagan na sa tao kung gutom na kayo. Momentras di pa ni mahitabo, mangita og paagi ang gobyerno unsaon ni nga masulbad tani ang mga problema mentras nagatubang ta ning crisis sa COVID-19. Daghang salamat pre paghatag nimo sigayon.